Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Magandang umaga! Good morning, teacher! Class students, please sit down. Kapag ginawan ka ng kabutihan, matuto kang tumanaw ng utang na loob. Anong sa inyo dyan, Team Pula? Utang na loob? Pero paano ko nang sinusumbatan ka araw-araw pag gising mo? Ang bigat-bigat, hindi mo na kaya. Utang na loob pa rin ba yon? Naku, hindi tayo papayag dyan dito sa Team Puti. Hindi mo kailangan laging naninigaw kapag kagalit. Mag-usap tayo ng Face-to-face, harapan! Magpapayo pero makikinig muna sa inyong kwento. Pero bago yan, magbabaw muna ang ating harapang tagapayo. Ang sakit-sakit. Naku, yan na ba ang feelings mo? Sabihin mo yan kay Doktora Camille Garcia. Pagpalain ang mabubuti. Kaboses, ah. Kung hindi, tatawagin kitang kambing. Yan ang sabi ni Brother June Banaan. Guilty or not guilty, batas lamang ang hahatol sa tulong ni Attorney Lorna Capunan. Ang pangako niyang tulong hindi mapapako. Ibahin niyo ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Ate Corin! Ate Corin! Enero na, kaya kailangan nating magpursige para sa ating ikabubuti at ikayayaman. Yes! Tama? At syempre, higit sa lahat, ngayong Enero, kailangan tingnan natin ang ating kolesterol. True problema ko yan, ate. Pagkatapos ng napakaraming kainan ng Disyembre, kailangan blood test. Yeah. Napaka-importante, early detection. Kailangan ng ating mga check-up, gawin na natin ngayong Enero. Yes. Right? Correct. Hindi ako nagkulang ng paalala, ha? Grabe man ang traffic, huwag iinit ang ulo. Dahil ayan na naman, balik na naman tayo sa eskwelahan at sa ating mga trabaho. Kalmahan nyo lang at darating din kayo sa inyong pupuntahan. Basta sa daan, walang unahan. Wala pong unahan pero siya ang nangunguna sa sayawan natin. Ang sayawan ng sasawaran natin ay si Mami! Yes! Yung pang New Year na energy, ate. Yan! Ganyan! Aba, ang galing, ah! Congrats! Buena mano yan sa bagong taon, 2026 na. Okay, sana naman nakatulong kami kahit paano napapangiti ka. May sakit ang tatay ni Jaya, pero hindi niya magawang alagaan. Ang ginawang caregiver, ang bayaw ni Jaya na si Andrew. Wala naman problema kay Andrew. Ang hiling lang niya, magmalasakit naman sana si Jaya sa sariling ama. Pero bakit parang hindi niya yan magawa? Wala na nga ba talagang pag-ibig, Jaya?
Hoy, Daya, ikaw naman mag-alaga sa tatay mo, mahiya ka naman sa bayaw mo. Nung araw, tatay mo nag-aalaga sa inyo. Hindi kayo pinababayaan ng tatay nyo. Tijaya, tulungan nyo naman si Kuya Andrew mag-alaga kay tatay. Hindi yung puro si Kuya Andrew na lang kasi may pamilya rin naman yun. Dapat kayo ang nag-aalaga kay tatay kasi kayo yung anak. Ate Jaya, yung ano, kayo yung kasi yung alam na kadugo dito. Dapat kayo yung nakakatulong ng lubusan kay tatay. Tsaka maikli na lang din yung buhay ng magulang niyo eh. Pakaunting panahon na lang ilalagi niya sa mundo eh. Sana kayo yung nandyan, sa oras na mawala siya, kayo yung katabi niya. Ang naging caregiver ng biyanan at ang anak na hindi maalagaan ang kanyang sariling tatay. Andrew at Jaya, harapan na. Ayan, okay Andrew, ikaw ang nagrereklamo. Okay, ano ang reklamo mo? Parang medyo magulo eh. Yung ano po, yung sa pag-aalaga sa tatay po nila na tulungan man lang sana ako. Kasi ako lang po mag-isa doon sa ano. Magwa 1 year na po may sakit si tatay, noong February pa po. Okay. 3 beses na po siya nakumpany sa San Lazaro Hospital, pabalik-balik. Kumbaga, hindi mo kadugo yung inaalagaan mo kasi biyanan mo lang Opo, siya. opo. Ngayon, yung tatay mo, 5 ang anak. Opo. Kasama na si Jaya doon. Opo. Pero hindi inaalagaan ng tatay. Hindi po. Yung asawa mo ba ay may trabaho? Ngayon, Ngayon po, opo. meron. Opo. Okay, so, pero hindi sapat. Opo. Kulang ang pera nyo sa pambili ng gamot. Opo. Anong mga gamot ba yon? Yung una po, binibigay sa amin ng sa San Lazaro po kasi yung sa Hika po, meron, bumibili po kami sa yung sa Hika, Sinlayer Hika. po. Okay. Tapos ngayon, in-advise po kami ng doktor na pumunta sa specialist na pulmonologist para ma-obserbahan po yung bagat, may bigay po yung tamang gamot. Kasi yung gamot na ginagamit ni tatay, hindi daw po yun sa baga, sa Hika daw po talaga yun. Okay, teka muna. So, ano ba ang sinabi ng doktor? Ano ang sakit niya? Ano po chronic, acute, sa baga po, hindi ko Ano yun? Marami daw kung komplikasyon yung tatay ko sa sakit niya. Okay, hindi nila pareho alam. Oo. Doc Camille, paano natin malalaman kung paano siya aalagaan? Hindi ba? Hindi natin alam kung ano ang sakit. Masasabi parang mahinang-mahina na ang baga. Tama ba? Opo, parang. Okay, so yun ang una nating gagawin. Papacheck up natin ang tatay mo. Kasi hindi na daw makagalaw. Dumudumi na daw sa kanyang higaan. Oh. So ngayon, pero ang nirereklamo niya, hindi man lang ba sila dumalaw? Yung ano nga po, yung magbantay man lang po sana, tumulong kasi si tatay po pag tapos si CR siya sa Arnola na lang po, hindi na po siya pwedeng pumunta sa CR. Eh yung oxygen po, malaki po yun eh. Hindi naman po pwedeng buhatin sa CR po. Okay, bakit kailangan mo ng katulong ng pag-aalaga? Kasi may gagawin ka bang iba? Gusto ko po sanang mamasada ng tricycle para po Ayun, para may kita. Kapos na po kasi yung sa pagkain sa kasagamot. Hindi na po kaya. Ayun. Tapos nag-aaral pa po yung bunso ko. Kailangan malinaw yung problema, Opo. no? Para malaman natin ang sagot. O eto, so, Jaya, pabayang anak ka nga ba talaga? At kasama na yung mga kapatid mo na walang silbi sa tatay na may sakit. Sasagutin ni Jaya yan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. So nalaman na natin ngayon mula sa doktor na ang sakit pala ni tatay ay Chronic Obstructive Pulmonary Disease or COPD. Ano ang mga komplikasyon ng COPD, Doc Camille? Unang-una kasi ate ko rin, pag sinabi mong COPD, definitely hirap po yung huminga. So talagang kinakailangan, lalo na pag yung medyo sabihin na natin, pag sinabi kasing chronic, ibig sabihin talagang nandun na sa kalalaan nung na hindi siya makahinga ng maayos. So kailangan po talaga naka-oxygen yan. Pero bukod po dyan, talagang dapat may tamang gamot. Unfortunately, medyo mahal po lahat yung maintenance ng COPD. Lahat ng maintenance ng COPD, walang subsidiya ang gobyerno. Wala po. Si Okay. Dr. Love makakapagsabi dahil may COPD si Dr. Love eh. Okay, so yung oxygen, Dr. Love, mahal talaga. Mahal po talaga. Pero awa ng Diyos, hindi pa naman ako maabot doon sa ganun.
ma-advance na yung sa biyanan niya. Totoo yan, Ate Coring, walang tulong ang gobyerno sa mga biktima ng COPD. Okay. O, ito na ang sagot ni Jaya. Bakit nga naman hindi kayo tumulong sa pag-aalaga sa tatay Hindi po nyo? totoo yun. Oh. Kasi po, meron din akong nasikasong pamilya. Kasi matandaan na rin po yung asawa ko, may sakit. Hindi ko naman po pwede ating katawan ko. Pero 5 kayo, sabi mo magkakapatid. Opo, pero may mga kanya-kanya na pong pamilya. May tatay pa kayong buhay eh. Pero pinadala ko naman po yung panganay kong anak doon sa pabantay niya yung lolo niya. Bantayan ang lolo niya? Opo. Nagbabantay ba yung apo? Ito na po. Ayan yan, Itong buwan na po, yung anak niya pong pinapunta ko na po panganay. yung Tinulungan na po apo ako. niya. Tinulungan ka na. Para Para po mag-isa talaga. Dalawa lang kami ni tatay talaga. Kasi hindi ko naman po pwede Ilan taon na yung anak niya? Ano na po, nasa 32 po. 30 plus na po. O ngayon, doon naman sa pera, yung 5 kayong magkakapatid, bakit hindi mag-ambag-ambag ng kahit 100 piso? Hininga po yun ng kapatid ko sa, yung mga kapatid kong iba. Para magambag-ambag. Ako din hininga niya rin. Kaso nangangalakal lang din ako. Ang panda ko nung gagawin din sa kalakal. Para mabigyan ko rin yung padala sa tatay ko. So saan nga naman sila bubunot? Nangangalakal lang din. Pero importante kasi na ikaw ay nagtatrabaho. O so kung kung nagbabantay na anak niya, edi pwede ka na mamasada. May papasukan ka ba? Po, ano po yung tricycle po kasing pinapasada ko, nung pagkakataon na nagte-training pa asawa ko, naipakilo namin po yung sidecar. Kasi kailangan ng bumili. Wala pong, nagkataon po nang walang libre sa barangay yung oxygen. Pero may motor kayo. Ayun na po, napakilo na po namin yung sidecar. Pati sidecar? Opo, baon na nga po kami sa utang, 120K yung utang namin. Okay, nakausap namin ang iyong tatay at may mensahe siya para sa inyo. Okay, panoorin natin si tatay. Tumitingin sa akin. Yung panganay po ninyo? Oo. Ay wala naman siya ginagawa ron eh. Ba ginagawa niya ron? Magdamag na naka-standby. Habang panahon, ganun na lang. Hindi naman nag-aanap buhay. Anak ko siya eh. O, titignan niya ako. Eh kaso, ayaw. Ayaw yung burmis dito. Gusto niya ron sa Maynila. Okay, so ang reklamo ni tatay parang ang gusto niya mag-alaga sa kanya itong si Jaya. Pero solved na yon kasi nandyan na yung anak niya. Opo. Okay? So nandyan na yung anak niya, pagkatapos kailangan mo lang maghanap buhay. Ang tanong lang, ang problema, nabenta na ninyo ang tricycle. Ayon. Nasaan nga ba ang iba pang mga kaanak ni Tatay Danny? Uupo na sila sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Anak siya ni Jaya pero hindi siya kampi sa kanyang ina. Galit siya sa nanay niya. Bakit kaya? Dahil hindi raw inaalagaan ng lolo Danny niya. Brian, humarap ka na. Hello, Kuya Brian. Bakit hindi ka sa nanay mo kumampi? Kasi po, nakikita ko naman po yung ginagawa ng kuya ko sa tatay, sa lolo ko. May naman kasi yung ginagawa niya. Dapat siya umuwi para alam niya rin yung nangyayari sa tatay, sa lolo ko. Saan ka nakatira? Sa Bulacan po. Minamasama mo ba na hindi ka na makapaghanap buhay ngayon dahil nga ikaw nag-aalaga sa lolo mo? Hindi naman po kasi may pagkukulang din ako. Kaya, kung gusto ko, umuwi na ako ng Bulacan para matulungan ko yung lolo ko mag-alaga. Sa nanay mo lang ang galit mo o pati sa mga tito-tita mo din? Hindi, sa mga lahat naman. Para makita nila yung alaga ng lolo ko. Gaano ba kahirap alagaan si Lolo Danny mo? Kasi minsan, kailangan tatapikin mo yung likod. Pag wala nang oxygen. Minsan, ikaw pa maglilinis ng mga iyan niya sa CR. Para dapat sila may gumagawa. So ikaw yung nag-aalaga ngayon? Apo. Okay. Pero ang gusto mo, umuwi ka para makapagtrabaho. Ano ba ang gusto mo? Ang ano ko naman po,
magpakita rin sila kay tatay. Bumisibisita naman paminsan-minsan. Sa bagay, nakakaawa at mahirap maghusga, no? Pero kakasigarilyo niya yan eh. Kasi baka... Di ba? Isipin din natin, kasalanan din niya. Kasi nagsusungit si tatay, nakita ko. Pero habang nagsusungit siyang ganon, iniisip ko, parang medyo ginawa mo yan sa sarili mo. Kasi sigarilyo siya ng sigarilyo noon. Ayaw paawat, umiinom pa siguro. Yan po ang talagang kabayaran ng kapabayaan sa katawan. Okay? Tapos biglang galit sa mga anak na hindi siya maalagaan. Pero mabuti na lang, Brian, tumutulong ka sa lolo mo. Opo. Importante din yan, napakahalaga din yan. Bakit nga ba hindi man lang kayo bumisita? Hindi naman po kasi ako makakapunta doon dahil marami din po akong nasikaso sa lugar namin. Kasi nagwawalis din po ako sa barangay. Oo. Sa madaling araw, Okay. hanggang hapon. Kasi paano ka nga naman talaga bibisita rin, Brother Jun, kung tatalakan ka lang. Tapos wala ka namang maiabot. Hindi ba? Ganon yun eh. Ganon ang nangyayari ngayon dyan. O eto naman, ito ang kakampi ni Andrew. Para naman sa kanya, may malasakit si Jaya sa kanyang ama na si Danny. Patutunayan niya yan, Saleng, humarap ka na. O, paano mo naman nasabi yun, Saleng? Ayun nga po, ginagawa naman po ni Ate Yasmin po lahat na ano niya. Kahit po nangangalakal siya, yun po, gusto niya rin naman po makauwi doon. Kaso po wala rin po Kaano-ano mo ba siya? Pinsan. Okay, So, oh. uncle mo si tatay nila. Taga doon ka din? Taga Bulacan ka o malayo Taga ka? rito po sa may Aurora po. So mas malapit ka kay Jaya. Ang tanong ko kay Jaya, wala na bang pag-ibig? Charot, si Nettie, di yun ang tanong ko. Oh. Charis. Maisaksak ko lang. Saleng, ikaw ba sa tingin mo itong setup ng pamilya nila na ito, lahat ng tao nagko-contribute o tumutulong para matulungan si tatay? Hindi naman po. Kanino Si ang ate pagkukulang? naman. Kung ano po kay ate po, kasi hindi niya rin po mabigay po yung pangangailangan. Pero kakampi mo siya ngayon. Yun nga po. Kaso nga po, kahit na gustuhin niya nga po na magbigay po kay Tito, wala rin po talaga siyang magawa. Pero naaayon kay Brian, hindi nga daw pinansyal ang kailangan, na makita lang. Kung presensya ang kailangan. Kahit minsan ba, Ate Jaya, hindi kayo nadalaw? Galing po ako doon, kaya lang ako lumuwas din dahil nahihirapan na rin ako sa bahay namin. Pupunta naman pala. Hindi, tsaka pinahiram yung anak. Yung Yan, anak kaya dalawa mismo. anak ko eh. Parang medyo lumilinaw na ang problema natin, hindi yung mag-aalaga. Kasi, inaalagaan na ni Brian. Yes. Ang problema, ano ang magiging kabuhayan niya? Ibinenta na ang tricycle. Sana. Di ba? At sino ang magbabayad ng pang-oxygen? Yun ang problema. Yes, Yung hanap buhay at gastos sa pagpapagamot. At saka oxygen para mabuhay. Yon ang problema. Alamin natin, meron bang mag-aabono dito? Taas ang kamay. Taas ang kamay ng mga mag-aabono, pang-oxygen, araw-araw. 500 piso araw-araw, mga kaibigan. Okay, mamimilit pa po ako dito. Magbabalik po ang face-to-face harapan. Walang mag-aabono. Meron kayong libreng ticket sa langit. Ayan. Wala. Anybody? Yan ang mahirap. Saan natin uhugutin yung pang-abono na yan? Na pang sigurado na siya ay may hinihingang oxygen. Anong sabi ng puti? Nay. Dapat po sana humingi siya ng tulong sa mga ibang kamag-anak nila o kaya sa mga government institute tulad ng DSWD para ma-provide yung oxygen na kailangan ni tatay. Ayun. Kailangan kumbaga dumiskarte at kailangan maghanap ka ng maghanap kung sino ang nagbibigay ng ganyang benepisyo. Sana po, magtulungan po silang mga ate niya para makatulong po dun sa lolo. Oo, kasi tulong-tulong dapat yan eh. Opo. Oo, kailangan magtulong, mag-usap, mag-meeting kayo kung anong gagawin sa tatay mo. Attorney Lorna, pwede bang obligahin si Jaya na siya ang, halimbawa, yung ganyang klaseng sitwasyon na
yung nag-iisang parent, may sakit na, baldado na. Can the state require one of the children to take care of the parent? Hindi. Kasi ang obligation of support, dalawang condition yan. Yung means, yung kakayanan, yung resources nung giver, tsaka yung needs ng recipient. Ang klaro dito, yung recipient, yung lolo, yung tatay nila, masyadong malaki, 1,000 a day. Maintindihan natin kung bakit walang resources ang government natin. Because sa dami ng sakit ng Pilipino, 115 million Filipino people, yung mga self-inflicted na yan, dahil sa bisyo, low in priority yan. Okay. So, ang obligation dito, hindi legal. Ang obligation dito ay moral. You cannot force them to give support kung hindi nila kaya. At saka dapat, generosity yan eh. Kasi may sariling pamilya na eh. Pag may sariling pamilya ka na, wala ka ng obligation to support your others. Because ang pamilya mo, ang primary beneficiary dapat ng support mo. Hindi, siguro ang solution dito, panawagan na lang sa gobyerno na mas marami sa ating senior citizen na nagkakaroon ng sakit na ganyan. For the meantime, dasal-dasal muna tayo at baka naman may kabuhayan na ibibigay ang face-to-face. Oo nga, nako. Ang hirap talaga ng buhay. Doc Camille, gaano kahalagang maramdaman ng isang tao yung dalaw? Kasi may near-death experience daw si Lolo. Yung muntik-muntikan na talaga siya. Kaya natanto niya na ang talagang kailangan na lang niya at ninanais ay madalaw naman siya ng kanyang mga anak. Oo. Alam mo, Ate Coring, meron po kasing yung sinasabi nga nila kung sasabihin nyo na gumagamit tayo ng mga gamot para mapagaling ang isang tao. Pwede rin naman yung tinatawag nating spiritual healing, pero yun, ginagawa ng pamilya yun. Yung suporta na pupuntahan mo, dadalawin nyo. Kasi pag yung mga ganyan, sinasabi nga nila, pag mga stage 4 or talagang terminal stage, palliative care. Ang ibig sabihin po nun, inaalagaan na lang kahit na sabihin nyo limitado ang gamot. Pero yung pagdalaw, malaking factor dahil kasi, di ba pag nakita mo yung anak mo, dinadalaw ka kahit na parang pakiramdam mo na gumagaang yung loob mo, nakakahinga ka kasi nababawasan yung talagang nararamdaman na sakit. So sana maintindihan nyo yung dalaw kahit sabihin yung 30 minutos lang kayo, nahaplos nyo lang yung ulo ni tatay o yung likod niya para tapikin na gano'n dahil kasi nga puro yun, lalo na pag may plemang ganyan, ginhawa yun para sa matanda. So iyon po, malaking factor yan na tinatawag nating healing process niya sa pagdalaw nyo. Sana maintindihan nyo kung bakit ganun kahalaga ang pagdalaw ng mga anak sa kanilang ama. Oo nga, totoo yan. Pag ako nga namang problema, nagpapahug lang ako sa anak ko eh. Di ba? Para nakakatulong, Oo. Brother June, anong mapapayo mo naman sa ganitong, sa sinasabing maraming ginagampan ng responsibilidad sa buhay at hindi mo na kinakaya na tulungan pa ang ibang nangangailangan? Lahat tayo, marami tayong pinagkakaabalahan. Pero consider natin dito, Jaya, gaano man kasama ang tatay mo. Ito, panawagan na ito sa mga nanonood ng kabataan ngayon sa face-to-face. Huwag na po kayo, kung nagyoyosi kayo, itigil niyo na po yan. No? Ganyan din na naging katwiran ko nung araw. Kala ko wala nang katapusan ng mundo. 2 packs a day. No? Oh, no! Until naramdaman ko na nahirapan na ako huminga. And when I saw my doctor, sabi niya, COPD, positive. Wow. COPD, hindi ka nakagaling. No. Maghihintay ka na lang, matsugi ka. Ihanda mo na lang yung kaluluwa mo. No? Yung sa tatay, sa biyanan mo, advanced stage na yon. No? Yung sa akin, hindi pa. O baka yung sa akin dahil can afford pa ako bumili ng gamot. Sa tatay mo, napapabayaan na. Ang problema dyan yung pneumonia, no? Okay. So, Jaya, miski anong anggulo natin tingnan, hindi natin po pwedeng iasa sa gobyerno ang pangangalaga sa iyong ama. Gaano man kasama ang tatay mo, self-inflicted man itong kayuyosi niya nung araw, okay, ando na tayo. Pero machuchugi na yan. Nandyan, kailangan na yung mga anak niya. Yun yung kanyang hinihingi. Makita ko lang kayo. Matapik mo lang siya sa likod.
malaking bagay na yun. Hindi lahat pera lang, no? Pero kung may maitutulong kayong konti, Diyos ko, tatay niyo naman yan. Sino gusto niyo tumulong sa kanila? Ibang tao pa ba? Pabuti may face-to-face kung may itutulong sa kanya, di ba? Pero samantalahin natin ang pagkakataon habang nandyan pa siya. Konting tapik lang sa balikat niya, konting yakap, masaya na yon. Mahirap para sa amin na may COPD kasi ang hinihintay na namin yung sandali na makaharap na namin sa St. Michael. Meron niyo pang, nang hintayin. meron pang ano? May dadaanan pa bago papasukin ka, no? Ganon ba yun? Bakit St. Michael? Baka mapurgatory ka pa eh, no? Ganun ba? Oo, Okay. maglinis pa ng mga kasalanan. Sabi ko sa inyo, mag-abono na kayo, libre, diretso sa langit. Ayan, no? Wala ng toll fee. Wala ng toll fee kay St. Michael. Ayan. So, pero ito na. Nalaman natin na mayroon na namang probisyon ng gobyerno na hindi na naman natin alam lahat. Okay? Ang tawag dito ay gamot mula sa PhilHealth. GAMOT, Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment. May libreng outpatient medication for COPD, 20,000 pesos every year. So kung talagang nagkukulang na kayo, talagang wala nang mahablot, takbo na kayo doon. Ayan, yung PhilHealth gamot. Itatawid ka namin doon kasi hindi ko alam kung ano ba yan. Card ba yan? Saan mo makukuha yung gamot? Anong ospital? Pero 20,000 piso yan na libreng gamot para sa COPD bigay ng PhilHealth. Okay? So, kailangan lang mag-register sa egov.ph. Nako, kayo na po ang gumawa para sa kanila. Tama, tulungan Okay? Kayo na ang gumawa, hindi nila alam yan para, hindi ba, no? Sa cellphone lang yan. Keypad lang po yung cellphone. Ha? Keypad lang. Ano daw? Keypad lang daw po cellphone. Di ba namimigay ka ng cellphone? Buti na lang, mayroon akong stock dyan, Ate Cory. Tama nga pala na ako Stop eh. si Ral! Palakpakan si Ral! Hindi yan para makapag-scatter ka, ha? Wag. Yan ay para sa egov mo at sa mga pangangailangan. Bantayan mo, Brian, ha? Kailangan yan. Okay, marami pa tayong gagawin. Sumakit po ulo namin, pero meron tila kaming solusyon sa problemang ito. Pahinga lang kami sandali. Magbabalik ang Face-to-Face Harapan. Okay, so parang hinihimay-himay natin ang mga pangangailangan nila. Sa pag-aalaga, okay na si Brian. Gusto naman niyang alagaan ng kanyang tatay, pero malakas pa ang katawan eh. So siguro, pwede naman na mabigyan ka rin namin ng trabaho dyan sa barangay. Nakalapit lang, di ba? Na pwedeng yung street sweeper o iba pang maibibigay ng barangay para may kinikita ka. Opo, ma'am. Kahit paano, na hindi malayo, doon pa rin siya uuwi sa tirahan nila. Lahat na lang po yung magbantay na lang po ako ng tindahan na. Kailangan na nga. So, ito na nga. Ikaw ang taga sa barangay ka. Siya yung tindahan. Bibigyan namin siya ng tindahan. Okay? Simple lang. Nakikita ka ng 300 hanggang 500 isang araw. Hindi ba? Okay. So, hindi ka na kailangan mamasada. Kasi hindi naman kaya namin isang buong tricycle. Opo. Hindi ba? Inano nyo na nga kinarne na ninyo. Trabaho sa barangay, tapos hahanapin natin lahat ng benepisyo ng senior para sa tatay mo. Kasi hindi nyo pa alam yon. Meron yan, may benepisyo sa senior. Hindi nakakuha tatay ko doon sa Marilao eh. Hindi na nga. Papagalitan na nga namin ang barangay. So, ayan na nga. So, sisiguraduhin namin. Hindi totoo yung kailangan kinakarambola kung sino lang ang merong benepisyo o hindi. Mabawal yan. Okay, itatawid namin kayo sa eGov register para makakuha ng gamot ng PhilHealth. Yung gamot at saka baka pagkulang kayo ng oxygen, pupunta kayo doon libre. Tapos kabuhayan at cellphone galing kay Ryle. At dala niya Ito na, po, Ate mula Cory. sa amin po sa face-to-face. Swerte! Parang gusto ko rin yan. Okay, anyway. Sige, para ako na doon namalikmata. So, ayan na ang para makakakuha ka ng mga benepisyo. Pag ikaw mag-google ka dyan, malalaman mo lahat ng ano ang mga benepisyo ng mga Pilipino para sa isa-isa dyan makikita mo. Hindi ba? Okay, so wag tayong mananatiling mangmang.
Kasi hindi nyo alam, may mga benepisyo pala kayo, hindi nyo pa alam. Kailangan kayo magbasa. Okay, so, magbabati na kayo. Dahil binigay na naman pala niya yung anak niya. O, huwag ka na magreklamo at tutulungan namin kayo. Sisiguraduhin namin, meron kaming hihingan ng libreng oxygen pang 1 buwan. Salamat po. Okay. Yan ay tulong namin sa inyo habang nag-iipon ka at nagsisimulang magbenta. Pagkatapos noon, wala na. Kaya mag-ipon kayo para sa mga kasunod. Para lang makahinga kayo. Salamat po. Literally and figuratively para sa tatay mo. O, magbati na kayo ngayon. Sige na. Ay, ang sarap ng bagong taon. I love it. Oo. Masarap ang bagong taon pagka bagong nagkakaintindihan. Ano? So ngayon meron na kayong kaunting pag-asa. Opo. Okay. Alam nyo, yung ganyang klaseng negosyo, 3 hanggang 5,000 lang. Kung pagsasalu-saluhan, edi solve na ang problema ng pangangailangan ng tatay. Siyempre, meron pa rin tayong pamaskulubong para sa inyong lahat. Salamat po. Ayan, o bigas. Tingnan nyo nga kung anong mas magandang ibenta sa inyo, kung barbecue, siomay o bigas. Ano? Okay, sige, ayun. Ay, ang saya, nagbati-bati sa bagong taon. Maaari pong walang batas para kailangan nating suportahan ang ating magulang. Marami sa ating magulang, malaki rin ang pagkukulang sa atin at inabuso rin at hindi pinlano ang sarili. Pero, magulang pa rin natin yan. Honor thy father and thy mother. Utos po ng langit sa atin. Kung hindi nga kadugo na mag-asawa for better or for worse, in sickness and in health, ano pa kaya yung magulang na itinawid tayo sa buhay hanggang magkamalay? Sabi nga nila, ang isang tao nangangailangan ng kahit 10 yakap sa loob ng isang araw. May ganon na findings. Malay natin, 20 nga daw, 20. Binawasan ko na. Kasi baka hindi naman nila magawa yung 20. Okay, malay natin, sa kabutihan lang ay umayos ang kalagayan. Alagaan natin unang-una ang ating mga sarili, at pagplanuhan natin ang ating kinabukasan para ang ating future ay nasisigurado na at may kakayahan pa tayong mag-alaga ng iba. Ako po ang inyong Ate Coring at nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sama na sa puting, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face up. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo'y magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo bang makisawsaw? Tara na kaibigan, tungkulay magkalinawan. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Isang Benny, nagpakananay sa kanyang pamangkin mula ng 2 buwan pa lang ito. Kahit nung una pa lang na anak niya, wala siyang ginagawang paraan. Parang walang kwenta sa yung anak mo. Tsaka yung una po pinalaga, naghahanap buhay po ako. Bakit binabawi mo? Wow, very. So, padala ng padala eh. Bilang ama, pag nasabi ako agad na wala na ito sa anak mo, magbigay ka na. Pagpasensyahan mo yun kasi hindi naman ATM yan nakadapindot mo. Bibigyan ka. Ibibigay ko sa kanya ang bata kapag hindi na alagain.